Noong una, Akala ko rin, nag-iisip lang ako ng labis. Hanggang sa araw ng prenatal check-up. Giliw, salamat sa ideya ni Papa na magkunwaring matagal nang nawawalang kapatid niya ako. Magandang plano iyon. Sa totoo lang, wala namang kapatid talaga. Tama ba? Mahal? Shh! Hindi natin pwedeng marinig ito ni Xia Yuning. Ate, isasama ako ng kuya ko sa CR. Pwede mo bang kunin? Ang prenatal report ko? Para akong katulong na pwede mong utus-utusan. Napakatanga ko para pagkatiwalaan ka. Kui Haoming, sa lahat ng mga taon, napakarami kong ibinigay para sa pamilyang ito. Pero simula ngayon, wala ka nang makukuhang kahit sentimo. Mahal, ayos ka lang ba? Nabangga mo ang isang tao. Bakit hindi ka humihingi ng Tingnan paumanhin? muna natin ang report. Sanggol na may kapansanan? Paano nangyaring may kapansanan ito? Teka, mali ang napulot. Ito ang report ni Shen Weiwei. Mahal, nitong mga nakaraang araw, maghiwalay na tayo. Ano ang sinabi mo? Formalidad lang sa papel ang paghihiwalay. Pagkatapos nating maghiwalay, pakakasalan ko si Weiwei para marehistro natin ang bata. Kayong dalawa, talagang akala mo tanga ako? Siya, Yuning. Alam kong ayaw mo sa akin. Pero, wala talaga akong ibang choice. Xia Yuning. Ang tagal nang nawawala ang kapatid ko. Ang dami niyang pinagdaanan sa labas. Nabuntis siya ng hindi kasal. At iniwan siya ng lalaking yon. Wala ka bang konting awa sa kanya? At saka, wala naman tayong sariling anak. Ang kanyang anak sa hinaharap. Ang mag-aalaga sa atin, pagtanda natin. Sige, maghiwalay na tayo. Wala tayong ipon. Sa akin ang bahay. Umalis ka nang walang dala. Umalis nang walang dala? Anong silbi mo bilang asawa? Kung hindi lang dahil buntis ngayon si Weiwei, ang aming pamilyang Kui, wala sanang magpapatuloy sa aming lahi dahil sa'yo. Kui Haoming, ako ba ang ayaw magkaanak? Mahal, pasensya na. Hindi ko sana pinili ang barat na klinikang ito para lang makatipid. Kaya ikaw ay naagasan. At nawalan ng kakayahang magkaanak. Sumpa ako. Mabuti ako sa'yo habang buhay. Ikaw lang ang gagalingan ko. Magpapabasektomiya ako. Sa buong buhay natin, hindi na tayo magkakaanak. Sige, payag ako sa diborsyo. Malaman mo ang lugar mo. Ang aming Weiwei ay nagdadalang tao ng dugo ng aming pamilyang Kui. Hindi ka na makakapagkaanak. Mahal, ang galing na pumayag ka sa diborsyo. Ang galing talaga. Huwag kang mag-alala. Kap ka na irehistro ang bata. Magpapakasal ulit tayo agad. Si Kui Haoming, sisiguraduhin kong hindi ka matatawa sa araw ng diborsyo. Inilagay ko ang kasunduan sa pag-aalis ng ari-arian sa ilalim ng mga papeles para sa diborsyo. Naghihintay na lang na pirmahan natin pareho. Huwag ka nang umasa sa bahay na ito. Hoy, nakauwi ka na. Pirma ka sa tuldok-tuldok. Pirmado na ako. Ang bait-bait mo, mahal. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos mairehistro ang sanggol, magpapakasal ulit tayo agad. Sandali, Xingyu. Tingnang mabuti ulit. Puro masamang hangarin ang babaeng ito. Kung titingnan mo, ngayon na, malapit nang magsara ang Civil Affairs Bureau o bukas na lang tayo pumunta. Hindi pwedeng bukas pa. May isang buwang cooling off period para sa diborsyo at sa isang buwan na ang due date. Kailangang matapos natin ito ngayon, sa pinaka-late. Ha, tama ang hinala ko. Dahil sa anak niya, hindi ka mag-aaksaya ng kahit isang segundo. Para sigurado lang, mas mabuting tingnan ko. Ay naku, makikita niya ang kasunduan sa pag-aalis ng ari-arian. Ay naku, makikita niya yung property removal agreement. Anong nangyayari?
Parang sinisi pa ako ng sanggol. Basta okay ka lang. Pirmado na niya ang property removal agreement. Salamat sa inyong buong pamilya na pinilit akong bilhin ang bahay noon. Kapag naibenta na ang bahay, milyonarya na ako. At kayo, wala na. Para hindi sila maghinala, kailangan kong tiisin ang kanilang nakakasuklam na mga mukha. Pagpalain si Weiwei. Ate, anong ginagawa mo? Kumonsulta ako sa isang master. Ito ay 100% sekretong resipe para magkaanak ng lalaki. Weiwei, ito ay galing sa ate mo. Lumuhod ako sa 999 na hakbang. Gumastos ng malaki para makuha ito. Sabi ng master, basta lagi mo itong isusuot, garantisadong magkakaanak na henyo. Magbibigay ng karangalan sa pamilya. Hehe. Manugang, ang kapal ng mukha mong hawakan ang gamit ko nang walang paalam? Manugang, paano mo nagagalaw ang gamit ko? Anong problema kung hinahawakan ko ang gamit mo? Ako lang ang nagpalaki kay Haoming. Ang buong bahay na ito ay pag-aari ng aming Haoming. Anong hindi ko pwedeng hawakan? Nasaan ang pabango ko? Tinapon ko na. Paano mo lang natatapon ang mga gamit ko ng ganyan? Sabi ng master, lahat ng kalat mong gamit na ito ay masama para sa bata. Walang pwedeng maiwan. Anong kinakabaliwan mo? Pulseras. Yung pulseras na binigay sa akin ng nanay ko. Kung mawala ang pulseras ko, hindi kita palalampasin. Tama na. Tinapon lang naman ang ilang bote ng pabango mo. Mamamatay ka ba? Kailangan ba talagang gawin mong malaking issue ito? Ako ang gumagawa ng issue? Ang buong pamilya mo, ano ba ang gusto ninyong gawin? Hindi ka ba pwedeng magsakripisyo ng kaunti para sa bata? Ako ay isang dayo. Bakit ako dapat magsakripisyo para sa anak mo? Ako nga ay tumigil sa paninigarilyo para sa bata. Ang kapatid ko, para sa bata, karaniwan ay walang oras para magpahinga. Karaniwan ay walang oras para magpahinga ng buo. Tinapon lang naman ang ilang bote ng pabango mo? Sa tingin mo ngayon, ano pa ang mas mahalaga kaysa kay Jizong? Kuy Haoming, huwag mo akong ipitin. Lahat ng sinabi at ginawa ng pamilya mo, naaalala ko lahat. Magbabayad kayo. Ikaw ay nanghuhula sa amin? Gusto mo bang guluhin ang mundo? Bilis, bilis, bilis! Dalhin siya sa ospital! Pumutok na ang panubigan niya. Anong kapal ng mukha mong pinagmanhid si Weiwei? Dapat lang na walang mangyari sa kanya. Kunin mo yung bag para sa panganganak. Dalhin siya sa ospital. Hayaan mo na, walang kasalanan ng bata. Weiwei, huwag kang matakot. Pagpapalain ka ng Panginoon, pati ang bata. Nakapagpa-reserve na ako para sa iyo ng pinakamagandang sentro ng pangangalaga pagkatapos manganak at VIP suite pa. Kapag ipinanganak na ang bata, mag-enjoy na tayo sa buhay. Kuya, hindi ba naman sobra ito? 3 credit card ang pinamax out mo. Pero okay lang. Kapag naibenta na natin ang bahay, mababayaran natin ang utang. Maliit na halaga lang yan. Buti na lang at maaga namatay sina nanay at tatay. Ngayon may anak ka na. Makakapagpahinga na rin ako ng maayos. Sana'y malusog ang bata. Huwag kang mag-alala ate. Pinaghirapan natin ng husto para sa bata. Ang bata ay tiyak na magiging maayos. Umupo ka na. Lahat ng mga Diyos at Diyosa, pagpalain ninyo ang aking pamangking lalaki. Matalino at gwapo, pagpalain. Langit at lupa, pakinggan ninyo ang aking panalangin. Oo nga pala, ikaw ngayon may mahalaga kang pulong, di ba? Hindi na ako aalis. Wala nang mas importante pa sa pagkapanganak ni Jizong. Oy. Excuse me, kayo po ba ang pamilya ni Shen Weiwei? Anong nangyari? Sa wakas, nakita ko kayo. Nagkamali ng kuha sa test report ni Shen Weiwei. Ito ang test report niya.
Ano? Deformed pala ang bata. Iligtas ang sanggol! Hindi maganda ang kalagayan ng ina. Mayroon ka ba? Iligtas ang sanggol! Iligtas ang sanggol! Dapat mong iligtas ang bata. Hindi yan ang tinutukoy ko. Ga. Sandali lang. May problema sa sanggol. Anong pinagsasabi mo? Nahalo ang nakaraang prenatal report. Deformed ang kanyang sanggol. Narito ang prenatal report. Oo, yan ang gusto ko. Ikaw, si Ayuning. Ang lakas ng loob mong sumpain. Si Weiwei at ang sanggol. Makinig ka sa akin. Kung may mangyari kay Weiwei o sa sanggol, kung may masamang mangyari sa kanila, ako ang kakaharapin mo. Totoo ang sinasabi ko. Maghintay ka lang. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba gusto? Ang pulseras ng nanay mo? Lumuhod ka ngayon din. Harapin mo ang direksyon ng templo ng Wen Kixing. 3 beses kang magmano. Sabihin mo, O mga Diyos, alam ng masamang tao na nagkamali siya. Hindi dapat sinumpa ng masamang tao. Si Weiwei at ang sanggol. Saka ko ibabalik sa iyo ang pulseras na ito. Ibalik mo sa akin! Hoy, si Ayuning. Tigilan mo ang paggulo dito. Nanganganak pa si Weiwei sa loob. Alam mo ba, kung gaano kahalaga sa akin ang pulseras na ito? Gaano ba kahalaga? Heto, kunin mo. Hindi! Kui Shinyue, ang pulseras na ito lang ang naiwan sa akin ng nanay ko. Siyempre alam ko yan. Ang mga bagay mula sa patay ang pinakamalang masamang swerte. Kapag nasira lang ito, magkakaroon tayo ng kapayapaan taon-taon kung hindi natin ito sisirain. At may masamang mangyari sa ating Jizong. 10 buhay mo pa ang hindi sapat para bayaran yan? Nakatingin ka pa sa akin? Sino ang nagsabi sa iyong sumpain ng bata? Kui Haomeng, nagawa ko na ang dapat kong gawin. Nagawa ko na ang parte ko. Malinis ang konsensya ko. Tungkol naman sa inyo, ang kaparusahan ninyo, malapit nang dumating. Ano ang sinabi mo? Anong sinabi mo? Ako. Anong lakas ng loob mong magsabi ng ganyang kalokohan? Paano mo nagawang manakit ng babae? Lahat ng sinabi ko ay totoo. Ayaw mo lang maniwala sa akin. Siya Yuning, bakit ngayon ko lang napansin na ganito ka pala kasama? At anong tinitingnan ninyong lahat? Umalis kayo dito, ngayon din. Anong tinitingnan mo? Anong masama sa pagtingin? Napaka-importante sa'yo nitong bata. Baka naman yung sanggol sa tiyan niya ay sa'yo. Siya Yuning, anong klaseng biro ito? Sinabi ko na sa'yo dati, para lang siyang kapatid na babae sa akin si Weiwei. Hindi ko napansin dati na ganito ka pala karumi ang isip. Napakababa. Karumi ng isip ko? Paulit-ulit ko nang sinabi. Deformed ang sanggol. Ayaw mo lang maniwala. Tumahimik ka. Ilang beses ko na ba sinabi sa'yo? Paano mo masasabi ang ganyang mga masasamang pangitain? May sasabihin ako sa'yo. Si Jizong ang pag-asa ng buong pamilya natin. Kung magkatotoo talaga ang sumpa mo, ayaw ko na ring mabuhay at isasama kita. Siya Yuning, huwag mong kalimutan. Diborsyado na tayo ngayon. Kung gusto mo pang magbalikan, mag-sorry ka sa kapatid ko ngayon din. Siya ang dapat humingi ng tawad. At kailangan niyang bayaran ang pulseras ko. Kuya, tingnan mo kung gaano siya kabaliw. Siguro, naiinggit siya kay Weiwei kasi nabubuntis. Kasi naman, siya lang ay isang manok na hindi nangingitlog. Hindi siya magkakaanak kailanman. Siya Yuning, kung hindi ka nagsisinungaling o nagbubulag-bulagan, makakabuti ba sa'yo? Sinabi ko na, deformed ang sanggol. Kung ayaw mong maniwala, wala akong magagawa. Siya Yuning, bakit ngayon ko lang napagtanto na ganito ka palang klaseng tao? Iisumpa mo talaga ang isang inosenteng bata? Ang taong katulad mo, nakakasuka ka lang tingnan. Yizong ko. Ang Jizong mo, hindi ka bibiguin. Kasi naman, ito ay ang panganay na lalaki ng pamilyang Kui. Ang tunay na panganay na apo. Maghanda kayo. Dapat sa Jizong natin ito. Ang cute-cute, haha. Ito tao ba ito o multo? Bakit ang pangit-pangit? Ito si GNG, Shen Weiwei, ang anak na kanyang ipinanganak. Sabi ko sa'yo eh, sayang lang. At hindi ka naniwala sa akin. Alisin mo yan? Palayasin mo yan? Imposible.
Maayos naman ang bata noon. Lagi namang maayos. Matagal ko nang inaasam ang ligtas na pagkapanganak ng pamangkin ko. Ikaw, bakit mo ito ginagawa sa akin? Ibalik mo ang pamangkin ko. Doktor, paano ito nangyari? Sigurado ka bang hindi ka nagkamali? Noong prenatal check-up, malinaw namang maayos ito. Kung ganyan kayo, isasakdal ko kayo. Huminahon kayo. Ang deformity ng bata ay may kinalaman sa genes ng mga magulang. Malinaw na hindi responsable ang ospital ninyo. Tumigil na kayo sa pagtatalo. Alagaan muna natin ang bata. Maliliit na kontrabida kayo. Hindi ka makapag-anak. Kaya't isinusumpa mo kami, ang anak ng pamilyang Kui. Ngayon ay natupad dahil sa sinabi mo. Hindi pa ako tapos sa'yo. Tungkol sa akin at kay Kui Haoming, hiwalay na kami. Hindi ko na ito matitiis. Ganito ka mang-api sa akin. Nangahas kang manakit sa akin? Tumigil na kayo sa pagtatalo. Gusto niyo pa bang iligtas ang batang ito? Huwag ninyong palampasin ang pinakamagandang oras ng paggamot. Huwag niyo kaming tanungin. Kay Shen Weiwei kayo magtanong. Ang genes ng aming pamilyang Kuwei ay hindi maaaring may problema. Kuya, dapat nagloko si Shen Weiwei. Hindi talaga ito anak mo. Anak mo. Ibig mong sabihin, anak ito ni Kui Haoming? Diyos ko, Nagsinungaling ka sa akin. Sabi mo kapatid mo siya. Pero ang dinala mo pala dito ay ang kabit mo. akala ko magkapatid sila. Asawa at kabit pala. Ang kapal ng mukha, kaya pala nanganak ng may kapansanan. Karma yan. Kui Haoming, pinatira mo ako sa iisang bubong kasama ang babaeng yan ng napakatagal. Pinagsilbihan ko siya na parang alipin. Nagtatrabaho ng parang hayop. Paano mo nagawa ito sa akin? Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Hindi ka naman pala makapag-anak. Kung hindi sana tayo ginago ng putang inang Shen Weiwei na yan na parang mga tanga. Ikaw ang salarin sa pamilyang ito. Lalabanan kita. Ate, ayos ka lang ba? Kaysa mag-aksaya ng oras dito, mag-ipon ka na lang ng pera. Ang jizong mo ay nasa incubator pa. Naghihintay ng pera mo para mailigtas ang buhay niya. Halo? Maternity center po ba ito? Yung VIP suite po. Ayaw ko na po. Pasensya na, pero ang deposit ay hindi na mababawi. Nakikinig ka ba? Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Sabi ko, ayaw ko na. Kahit hindi ka tumuloy, hindi namin mababawi yan. Ako. Lahat ito dahil sa babaeng Shen Weiwei na yan. Bubuhayan ko siya ng balat. Oh, ako ngayon ang malaking tagapagligtas ng pamilya Kui. Ang kama sa ospital na ito sobrang hindi komportable matulog. Kailan tayo pupunta sa postpartum care center? At saka, sabi mo pagkapanganak ko, nasaan na ang malaking gintong bracelet ko? Bilisan mo at isuot mo sa akin. Shen Weiwei. Akala mo lalaki ako ha? Gusto mo akong gawing fall guy, ha? Kayo! Naiintindihan ko na. Gusto ninyong kunin ang bata at itapon ng ina. Yan ba ang matalinong plano ninyo, ha? Kunin ang bata at itapon ng ina? Humph. Tingnan mo ng mabuti ang sarili mo. Shen Weiwei, gising na. Tigilan mo ang pagpapanggap na patay. Gising na. Hiwalayan mo na ang kapatid ko ngayon din. Gusto mo ng hiwalayan? Sige, bigyan mo ako ng pera para sa pag-aanak ko. Walang kulang, kahit isang sentimo. Ang pag-aanak ay mas masahol pa kaysa wala. Alam mo ba kung gaano kalaking problema ang dinala mo sa akin? Ayaw mong magbayad? Sige, pupuntahan ko ang kumpanya mo at magkakagulo ako doon para makita ng bagong, malaking amo mo kung anong klaseng tao ka talaga. Sasabay kaming lahat sa iyo. Hindi mo yan magagawa. Halo? Miss Xia, nakahanap na kami ng buyer para sa bahay. Ang buyer ay magbabayad ng 10 milyon ng buo. Mabuti. Sabihin mo sa buyer, nalinisin agad ang mga basura sa bahay. Ang buong pamilya mo ay masisiyahan sa maliit na drama mo. Kuisinyo may utang ka sa akin na 100,000 dolyar. Kailan ka magbabayad? Tol, tulungan mo ako. Nag-utang ako para bumili ng Crown Prince Talisman. Anong klasing anting-anting ang nagkakahalaga ng 100,000? Kapatid mo siya, di ba? Kaya ikaw ang magbabayad. Hoy, bitawan mo ko. Wala akong pera. Walang pera? Tapos may ganyan kang ugali? Sampalin nyo yan?
Teka, sandali lang. Di ko sinabing hindi ako magbabayad. Bigyan mo lang ako ng ilang araw, okay? Talagang kukunin ko ang pera. Para sa'yo. 3 araw. Bibigyan kita ng 3 araw. Kung may gagawin kang kalokohan, patay kayong dalawa. Umalis na tayo. Kuya, talaga bang wala ka ng natirang pera? Naubos ko lahat sa babaeng yun. Huwag kang mag-alala. Kapag naibenta ko na ang bahay, magkakaroon tayo ng kahit 10 milyon. Sa wakas, aalis na ako sa sira-sirang lugar na to. Nasaan na yung mamimili? Siya Yuning. Ikaw nga talaga. Ikaw nga talaga. Ikaw si Joe Yuan. Ang laki ng pagkakataon. Iniisip ko lang kung baka may kapangalan lang. Hindi ko inakalang ikaw talaga ang nagbebenta. Ang bilis ng panahon. Mahigit 10 taon na pala tayong graduate. Oh, siyang ka pala. Itong bahay na ito, ako mismo ang nagdisenyo. Alam mo, napakamura ng nakuha mo. Alam mo ba, noon, dahil sa interior design kaya ako pinili itong apartment. Pero kung maaari kong itanong, ang disenyong ito, napakahirap mong pinagdaanan, at ibinebenta mo lang ng ganito. Hindi mo ba naiisip na nakakalungkot? Anong nangyari? Nagdiborsyo kami. Sinisi ako ng dati kong asawa dahil hindi ako makapag-anak. Nag-uwi siya ng buntis na babae. At sinabi sa akin na kapatid daw niya itong matagal nang nawawala. Kung hindi ko narinig ang usapan nila, hanggang ngayon, baka nananatili akong nalilinlang. Swerte niya nang maging asawa ka. Jackpot ang nakuha niya nang maging asawa ka. At hindi man lang niya alam kung paano ito pahalagahan. Ang ganoong klaseng tao ay hindi karapat-dapat tawaging tao. Napakasamang tao. Kasalanan ko lahat dahil masyado akong naive at tanga. Madali akong naniwala sa kanila. Pinagkatiwalaan ko ang mga sinabi nila. Nasayang ko ang sarili ko nang walang kwenta. 10 taon ng damdamin at kabataan. Sa huli, ito lang ang naging resulta. Huwag mong sabihin yan. Noon, ikaw ang pinakamagaling. Nanalo ka ng mga parangal sa loob at labas ng bansa. Sinalo mo lahat. Pero isinuko mo ang pagkakataong mag-aral sa ibang bansa para sa nobyo mo. Pinili mong isuko ang pagkakataong pumunta sa ibang bansa. Gayunpaman, naaalala ko noon, ang mga lalaking kaklase natin marami ang may gusto sa'yo. Siyempre, kasama na ako. Noon ayaw kong makialam sa inyong dalawa. Pero, ngayon maaari mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Joe Yuan, ang dami na ng taon. Parehong nagbago na tayong dalawa. Ayokong sabihin mo ang mga bagay na ito dahil lang naaawa ka sa akin. Hindi awa yon. Matagal ko na itong gustong gawin. 10 taon na ang nakalipas, gusto ko na itong gawin. Sa totoo lang, ang pagbabalik ko ngayon at pagpasok sa Shengyuan Group, wala akong sariling tao sa kumpanya. Kung gusto mong makipagtulungan sa akin, maaari kitang bigyan ng pinakamataas na sahod sa merkado kasama ang stock dividends. Pwede na tayong pumirma ng kontrata ngayon din. Shengyuan Group. Nandoon din si Kui Haoming sa grupong iyon. Siya Yuning, labas ka! Ang lakas ng loob mo. Kung hindi kami pumunta sa ahensya, hindi namin malalaman na palihim mong ipinagbibili ang bahay. Bahay ko to na ipinagbibili. Anong pakialam mo? Siya Yuning, bahay ng pamilya Kui ito. Paano mo ito itinatago sa lahat? Isang babaeng tulad mo. Akala mo ba parte ka ng pamilya Kui? Tigilan mo yan. Huwag kang magpaligoy-ligoy. Nasaan ang mga dokumento ng pagbebenta? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ibigay mo ang mga dokumento ng pagbebenta ngayon din. Sinasabi ko sa'yo, ibigay mo ang mga dokumento ng pagbebenta ng bahay ngayon din. At ikaw, sino ka? Lumabas ka sa bahay ko. Nabili ko na ang bahay na ito. Ngayon, umalis ka na agad-agad. Ikaw ang bumili? Imposible. Ang pangalan ng kapatid ko ang nasa titulo. Wala siyang narinig tungkol dito. Kuya, dapat mong tingnan kung may ginawa si Xia Yuning na kalokohan.
Xia Yuning, ano ba talaga ang ginawa mo? Bakit wala ang bahay na ito sa listahan ng aking mga ari-arian? Dahil ikaw mismo ang pumirma sa kasunduan sa paglilipat ng ari-arian sa sarili mo. Kaya ngayon, ang pangalan ko lang ang nasa titulo. Kaya ikaw pala, mapagplano mong babae. Ang lakas ng loob mong pagtaksilan ang aming pamilyang Kui. Anong kasalanan ng aming pamilyang Kui ang nararapat nito? Ikaw ang may kasalanan ng lahat sa paggulo sa isip ko. Kuya, magkakapamilya na tayo ngayon. Si Xia Yuning ang unang nagtaksil sa atin. Ang pinakamahalaga natin ay mabawi ang pera mula sa pagbebenta ng bahay. Kuya, ngayon, tayo na ang tunay na pamilya. Si Xia Yuning ang unang nanloko sa atin. Sa ngayon, ang pinakamahalaga ay na makuha ang pera mula sa pagbenta ng bahay. Ang lakas ng loob mo, Xia Yuning. Paano ka naging ganoon katuso? Noon, nakita kitang tapat at may ambisyon. At saka lang kita pinapasok sa pamilya Kui. Kung hindi, akala mo ba na galing ka sa probinsya, isang babae ay makakapagtatag dito? Eksakto. Ang bahay na ito ay ari-arian namin sa pag-aasawa. Huwag mong subukang kunin lahat para sa iyo. Ngayon, ibigay mo ang kasunduan. Kui Haoming, tingnan mo ang konsensya mo. Ang bahay na ito ba ay may kinalaman sa iyo? 10 taon na ang nakalipas. Ginamit ko lahat ng sahod at bonus ko para lang makapag-down payment. Dahil ayaw mo sa lokasyon, pinabayaran mo sa akin ang mortgage mag-isa. Pagkatapos, sinabi mo sa akin na nagpa-vasectomy ka para sa akin. Dahil sa pagsisisi, dahil hindi ko nabigyan ng pamilya Kui ng tagapagmana. Kaya naman, ako ay inilagay lang ang pangalan mo sa bahay. At sa iyo lang. Ngayon, mukhang kayo ang unang nanloko sa akin. Ano naman? Hindi ka nag-sign ng prenup Si Haoming ay may karapatang bahagi. sa bahay na ito. Ikaw na baog na matanda. Paano ka naging ganoon ka maangas? Ngayon, bibigyan kita ng leksyon. Talagang hinampas mo ako? Talagang walang katwiran. Ikaw mismo ang hinahampas ko. Ito na ang huling babala ko. Umalis ka na dito. Ngayon din. Kung hindi, nang iistorbo ka na. Sino sa tingin mo ang tinatakot mo? Hindi ako aalis. Bahay ko ito. Sandali lang. Mukha kang. Napakakilala. Ikaw yung tumawag kanina. Nagpababa ng tao para sa delivery. Tama ba? Kaya pala may malaking mansya ng mantika sa damit mo. Nabuhos habang nagde-deliver ng pagkain, no? Habang papunta rito, nakita ko ang isang delivery rider na naaksidente. Tinutulungan ko lang siya. Huwag kang magdahilan. Wala ka lang talagang trabaho. At natatakot kang malaman ng mga tao. Eksakto! Nakabihis ng napakaganda, pero nagde-deliver ng pagkain. Akala mo ba kapag hinubad mo yung suit mo, hindi ka nawala pa rin? At nagpapanggap ka pang buyer dito? Dukha. Pero kumikilos na parang mayaman. Mga tanga kayong lahat. Kung delivery guy si Joe Yuan, paano niya kayang magkaroon ng lugar na tulad nito? Eddie, Eh di kayong dalawa ang may kinalaman dito. Ikaw, ang dami mong plano. Oo, sino ang nakakaalam kung nangungutang at nagmamax out ng cards siya kung saan-saan? Naiintindihan ko na. Ito ay isang setup. Xia Yuning, muntik mo na akong naloko. Kayong dalawa, nagkukunwaring hindi magkakilala. Tapos nagtutulungan para linlangin ako at makuha ang 10 milyong dolyar para bilhin ang bahay ko. Tapos palayasin ako at ilipat ang titulo sa ibang tao. Sa ganoon makukuha ninyong dalawa ang lahat ng pera ko at kayo ang maghahawak. Ganun ba? Ha, ang galing-galing mo talaga. ang wild ng imagination mo. Sa estado ni Joe Yuan, hindi na kailangan. Siya yuning ang sama ng ugali mo. Noong nasa bahay ka pa pagkatapos ma-miscarriage si Haoming ang sumuporta sa'yo. Sino ang mag-aakala ngayon? Nakikipagrelasyon ka na sa lalaking ito at tinalikuran mo siya. Yuning, nakalimutan mo na ba nung ako ang nag-aalaga sa'yo? Nag-aalaga sa akin? Ibig mong sabihin ginawa mo akong katulong, pinagpaguran ko para maglingkod sa babaeng iyon? Tigilan mo yan. Sabihin ko sa'yo, sinuportahan ka ng kapatid ko, kaya kailangan mong bayaran ng perang iyon. Tama. Ang bahay, hindi mo pa naililipat, di ba? Siya yuning pirmahan mo lang ang kontratang ito at aalis na kami kaagad. Walang pag-asa. Yuning, nakikiusap ako sa'yo. Sa lahat ng mga taon, hindi pa ako nakikiusap sa'yo, di ba? Para sa lahat ng pinagsamahan natin sa mga nakaraang taon, pirmahan mo na lang. Nakikiusap ako sa'yo. Bitawan mo ako! Sinabi kong bitawan mo siya. Walang hiya. Ang ginagawa ninyo parang mga linta lang. Sino ang tinatawag mong walang hiya? Tingnan ninyo ang sarili ninyo. Ganitong lalaki at babae. Anong lakas ng loob mong pagalitan ang kapatid ko? Ang kapatid ko ay tagapamahala sa Shengyuan Grupo.
Malapit na siyang ma-promote at tumaas ang sahod. Paano siya maihahambing sa isang tulad mong delivery guy? Araw-araw nire-review ni Haoming ang mga proyektong milyon-milyon ang halaga. Siya Yuning, ngayon kasama mo na itong delivery guy. Araw-araw nagtatrabaho ng pisikal. Hindi ka ba natatakot magpawis at magkasakit o madumihan? Sa buong buhay ko, ito ang unang pagkakataon na may nangahas na tumuro sa ilong ko at insultuhin ako. Mukhang naghahanap ka ng gulo. Alam mo ba kung sino si Zhou Yuan? Siya ang leader ng Shengyuan Group ninyo. Kalakaran. Ang leader ng Shengyuan Group namin ay apelyidong Wu, hindi Zhou. Si Wu Hao, tama. Pagdating ko sa kumpanya, kahit siya ay dapat makinig sa akin. Haoming, siya hindi kaya ang sinasabi mong malaking pinuno ang parating, di ba? Imposible. Ang leader na parating sa kumpanya namin ay hindi babalik hanggang sa susunod na linggo. Kamakailan, maraming tao saan man ang gumagamit ng pangalan ng Shengyuan Group bilang empleyado para magpatakbo ng pig butchering scams. Ang balita ng scam na ito ay nakarating na sa hot searches. Sa palagay mo ba ay maniniwala kami? Eksakto. Siya Yuning? Sa palagay ko ay naloko ka rin. Una isang scammer, ngayon isang delivery guy. Bakit palubha ng palubha ang mga napipili mo? Baka kasi lampas ka na sa prime mo at mga ganitong lalaki na lang ang mahahanap mo? Ikaw, ang lakas ng loob mo. Nangahas kang magpanggap bilang leader ng Shengyuan Group ko. Ang mahuli ka ay magiging malaking tagumpay para sa akin. Hoy, Kun. Dalhin mo ang mga tao mo at hanapin mo ako. May malaki tayong score. Mr. Wu, maaga ngayong araw na bumalik sa bansa si Mr. Zhou. Kanina lang bumili siya ng lugar sa sentro ng lungsod, isang bahay na nagkakahalaga ng 10 milyon. Talagang malakas siya sa pera. Tara na, ihatid natin sa kanya ang mapagbigay na regalong ito. Kakaparating lang niya, kaya siguradong magkakaroon ng pagbabago sa personnel. Huwag natin siyang dapat na mapag-alitan. Kailangan natin siyang paglingkuran ng maayos. Tara na. Anong nangyayari? Hindi papayagan ng langit ito. Pirmahan mo. Si Kui Haoming ang dahilan kung bakit ako nakunan at dinala pa niya ang kanyang kabit sa bahay para paglingkuran ko. Ang dokumentong ito, hindi ko talaga pipirmahan. Pipirmahan mo o hindi? Ayos ka lang ba? Anong karapatan mo para manakit ng tao? Pipirmahan mo o hindi? Hindi. Ang yabang mo naman. Tatawag ako ng pulis at kakasuhan kita. Babae lang yan, at nagpapanggap pa. Bugbugin mo siya. Durugin mo siya. Suntukin mo ng malakas. Tuturuan kitang magpanggap na amo. Bigyan mo ako. Bitawan mo. Gusto mo bang tumawag ng pulis? Sa sirain mong phone na ito, hindi ka pa marunong magpanggap ng maayos. Ang phone ko, nakamodify yan. Ang data sa loob, 10 milyong dolyar ang halaga. Kung masira mo yan, hindi mo kayang bayaran ang multa. Ganito ang trato ninyo kay Zhou Yuan. Pagsisisihan ninyo. So, ganito mo trinatrato si Zhou Yuan. Pagsisisihan mo ito. Kung palalampasin kita ngayon, ako ang magsisisi. Pigilan mo na ang mga matatamis mong salita. Hindi pa ako nakakita ng cellphone na nagkakahalaga ng 10 milyon. Ano? May brilyante ba? Mukhang may mga mumurahin at walang kwentang brilyante. Peke siguro. Sinyue, ano kaya kung basagin na lang natin ang cellphone na ito ngayon para hindi na makapanakit pa? Kung maglakas loob kang basagin ang cellphone na ito, mabubulok ka sa bilangguan. Matapang ka pa rin ha? Sino ba ang nakakaalam kung ilang tao na ang niloko mo? Ngayon, narito kami para magbigay katarungan. Ayaw mong basagin ko? Eh di ngayon, babasagin ko pa rin ito. Wag! Haoming, wala namang kinalaman dito si Zhou Yuan. Bumibili lang siya. Kung may problema ka, sa akin mo idaan. Hindi ba huli na? Para sabihin mo yan ngayon? Tuturuan kitang tumigil sa pagpapanggap na inosente. Puta, naghanap ka pa ng pangatlo. Ngayon, ipinagtatanggol mo siya? Wala kang kwenta. Isang talunan. Yuning, nakikita mo? Ang lalaking tulad nito, hindi ka kayang protektahan. Hindi sumasagot si Ginoong Zhou. Hayaan mo na, umakyat na lang tayo. Ang bait-bait mo naman. Palagi mo siyang pinoprotektahan, no? Kung hindi ka pipirma, bugbugin ko siya. Bugbugin mo siya. Sampilan mo. Akala mo matapang ka? Mas malakas pa. Tigilan niyo siya. Pipirma na ako. Dapat noon ka pa pumirma. Pinagplanuhan mo ang pamilya namin, ang mga kuwi.
Ito ang kapalit. Maalala ko kayong lahat. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagdusa ng ganito. Mababa ang tingin mo sa akin. Ano naman kung kirida lang ako? Kaya ko pang magkaanak. At makuha ang pera. Sayuning, tumigil ka na sa pagtutol. Sa buong buhay mo, ikaw ay itinalaga para maglingkod sa pamilya namin. Ang mga kui, parang isang hayop na tagabuhat. Tigil. Tigil. Sir Wu, anong dahilan ng pagpunta ninyo rito ng personal? Ibig bang sabihin nito ay nakakuha na ng posisyon bilang tagapamahala ang aming Haoming? Umalis ka. Sir Joe. Ayos lang po ba kayo, Sir Joe? Sir Wu, bakit ang bait-bait ninyo sa kanya? Hindi ba't kayo mismo ang nagsabi sa akin na may mga taong nagpapanggap bilang ang aming Shengming Group at nang aalipin ng mga tao? Eto, may nahuli ako. Isa dito. Kui Hao Ming, sinusubukan mo ba akong ipapatay? Ito si Joe Yuan, si Sir Joe. Siya ang malaking tao na ipinadala ng kumpanya. Paano nangyari yon? Hindi ba't siya lang naman ay isang delivery guy? Ginulo ang kasal mo, inabuso ang kapangyarihan mo. Ang isda ay nagsisimulang mabulok sa ulo. Wuhaw. Ganito ba ang klase ng empleyado na nasa ilalim mo? Pasensya na po, Sir Joe. Hindi ko nakita ang tunay niyang ugali. Nagkamali ako sa pagkuha sa kanya. Huwag kang mag-alala. Tatanggalin ko siya ngayon din. Hintayin mo, Kui Hao Ming, kapag nilabanan mo si Mr. Joe. Labanan mo ang buong grupo. Seguridad. Kunin ang lahat ng gamit ni Kui Hao Ming sa kumpanya, ngayon din. Tama, agad, ngayon na. Kui Haoming, akala mo ba ang pagtatanggal sa'yo ang katapusan nito? Nagdala ka ng mga tao rito para makipag-away, para pahirapan kami ni Joe Yuan ng ganito. At sinira mo ang cellphone ko. Ang cellphone ko ay inayos ng mga pinakamahusay na inhinyero mula rito at sa ibang bansa. Inabot ako ng 7 taon para maging perpekto ito. Ang datos pa lang ay nagkakahalaga ng mahigit 10 milyon. Binibigyan kita ng 1 linggo para maglabas ng pera. Kung hindi, makukulong ka. Imposible yan. Kui Hao Ming, ano ang ginawa mo? Gusto mo ba akong ipapatay? Ano ang ginagawa mo? Huwag mong sasaktan ng kapatid ko. Papatayin mo ako. Kui Haoming, ito ang kapalit sa pagloloko at pananakit mo sa akin. Anong tinitingnan mo? Kung kilala mo si Xia Yuning, ilabas mo siya ngayon din. Nagtatago sa sariling asawa at sa asawa ng kapatid mo. Anong klaseng ugali yan? Ngayon, mukhang ang pamumuhay kasama si Xia Yuning ang pinakamaganda pa rin. Basta, mabawi ko lang siya. Tiyak na makakabalik ako sa dati kong buhay. Yuning! Lumabas ka rin! Hoy, anong ginagawa mo? Nagnanakaw ang security. Sinong nagsabing pwede mong kunin ang gamit ko? Hoy! Tulong! Nanununtok ang security! Nagnanakaw ang security! Kayong dalawa ang palaging nakatambay dito araw-araw at laging nagrereklamo ang mga residente. Aray, masakit ang puso ko. Aray, aray. Masakit din ang likod ko. Aray, aray. Aray, aray. Aray, aray. Makinig ka. Sinasabi ko sa'yo, kung may mangyari sa kapatid ko, pananagutan mo yan. Ikaw, Yuning, nakatayo ka lang diyan at nanood habang inaapi nila ang asawa mo at kapatid mo? Aapi, araw-araw kayong nakasquat dito, ayaw umalis. Yung ibang residente kumatok sa pinto ko araw-araw, nagkakagulo. Napilitan na akong tumira sa opisina. Hoy, Yuning, huwag kang magalit. May regalo ako para sa'yo. Simula nang mawala ka sa akin, natuto akong pahalagahan ang dati kong meron. Napagtanto ko na ang taong mahal ko ay ikaw pa rin pala. Bumalik ka sa akin. Haoming, kailan mo ba sa wakas maalala na allergic ako sa pollen? Hiwalay na tayo ngayon. Mula ngayon, huwag ka nang makialam sa buhay ko. Yuning, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Sinasumpa ako sa'yo. Hindi na kita muling lolokohin. Pag-usapan natin ito. Sige na? Nakikiusap ako sa'yo. Pakiusap, patawarin mo na ako. Nakikiusap ako. Bitawan mo siya. Gago ka. Ang lakas ng loob mong manapak sa kapatid ko. Ayos ka lang ba? Narinig kong nag-isa kang pumunta dito para harapin ito. Nag-alala ako. Yuning, alam kong mayaman si Zhou Yuan. At alam kong hinahamak mo ako.
Pero hayaan mong sabihin ko ito sa'yo. Kayong dalawa, hindi magtatagumpay. Hindi ka pwedeng magkaanak. At ang lalaking tulad niya kailangang magpatuloy ng angkan. Ang maruming isip ay laging nakakakita ng dumi. Paulit-ulit mong sinasabing mahal mo siya, pero bawat salita mo ay tungkol sa pera. Bawat salita mo ay tungkol sa mga anak. Ang buong pamilya mo ay tinitignan lang siya bilang kasangkapan para kumita ng pera at magkaanak. Ano naman? Ang tao ay ipinanganak para kumita. Ang mga babae ay ipinanganak para magkaanak. Ganun lang talaga ang natural na pagkakasunod-sunod. Ano naman? Ang mga tao ay ipinanganak para kumita ng pera. Ang mga babae ay ipinanganak para magkaroon ng anak. Ito ang natural na takbo ng mga bagay. Ang pagkita ng pera at pag-aanak ay mga karapatang pantao. Hindi obligasyon sa iyo. Hoy, Joe Yuan, kalimutan mo na. Hindi mo maiintindihan ang taong katulad niya. Hayaan mo na. Siya Yuning. At ikaw, may kapintasan kang tao. Ako lang ang may gusto sa'yo. Bagay na bagay tayo. Sa ngayon, wala akong anuman. Mula ngayon, sasamahan kita. Kung magkakaroon ka ng anak, ako ang magiging ninong nito. Kung mamatay ka, ako ang magpapaalam sa iyo. Kahit papaano, sa buhay na ito, huwag kang mag-isip na tumakas sa aking pagkakahawak. Ikaw, wala kang hiya. Ano naman? Kung lahat ay mabibigo, patayin mo na lang ako. Kung hindi, guguluhin kita habang buhay. Hindi. Kailangan kong mag-isip ng paraan para tapusin ito ng tuluyan. Hoy, nandito ako. Shen Vai. Wei Hao Ming ang gumawa nito sa iyo. Gusto mo bang makipagtulungan sa akin? Shen Wei, tingnan mo ako. Tingnan mo. Ang iniisip lang niya ay pera at kita. Kung makikipagtulungan ka sa akin, Ano ang ipinagmamalaki mo? May sabihin ako sa'yo. Ako lang ang nasa puso ni Kui Haoming. Nagpapanggap lang siya sa'yo. kung mahal ka niya talaga, paano niya matitiis na hayaan kang mamalimos mag-isa? Mula nang manganak ka, nag-alaga ba siya sa'yo kahit minsan? Nagtanong ba siya tungkol sa bata? Hindi mo naiintindihan. Sa akin umaasa ang pamilya Kui ngayon. Sinabi sa akin ni Haoming, kapag nakahanap na siya ng trabaho, isasama niya ako at ang bata. Titira kami sa malaking bahay. Hindi na ako kailangang magtrabaho. Sa bahay na lang ako at mag-aalaga ng bata. Bakit hindi mo makita? Niloloko ka niya. Ganoon din ang sinabi niya sa akin noon. Hindi ako katulad mo. Hindi ka tulad ko? Mas tanga ka pa kaysa sa akin noon. Wala na siyang ibang pagpipilian ngayon. Alam mo ba? Sa isang salita ko lang, ihiwalayan ka niya agad. Anong klaseng panloloko ang ginagawa mo ngayon? Panoorin mo? Ipapakita ko sa'yo gaano kasuklam-suklam talaga ang lalaking yon. Yuning, nagbago na ang isip mo. Hao Meng, pinag-isipan ko ng mabuti. Sa pagitan natin, talagang may konting hindi pagkakaunawaan. Tama, itong magkasintahan mag-aaway at magbabati lang bigla. Oo nga, noon, ako ay naloko ng babaeng iyon na si Shen Wei. Nilinlang ako ng babaeng iyon. Sabi niya, buntis siya sa anak ni Haoming. Tumigil ka nga. So, natulog kayong dalawa? Ha? Hindi. Hindi, talagang hindi. Lahat yan ay dahil sa babaeng iyon na si Shen Wei. Gusto niyang makapang-apit sa akin at sinadya niyang sabihin iyon. Pero, mahirap akong maniwala. Hindi. Yuning, hindi ko noon alam na napakabuti mo pala sa akin. Talagang alam kong nagkamali ako. Simula nang umalis ka, talagang di ako makakain, di si makatulog. Pakiramdam ko, wala nang saysay ang buhay. Kung wala kang pakialam sa akin, wala akong magagawa kundi mamatay. Oh, Yuning, tingnan mo ang ating 10 taong pagmamahalan. Sinusumpa ko, ang babaeng iyon na si Shen Wei at ang batang iyon ay talagang hindi akin. Kung hindi, mamatay ako ng napakasakit. Dahil, nagsumpa ka ng ganoong kasindak-sindak, napatunayan itong pagkakataon na talagang napagtanto mong nagkamali ka.
Kung gayon, basta hiwalayan mo si Shen Weiwei. Babalikan kita kaagad. Mabuti, hahanapin ko siya ngayon din at hihiwalayan siya. Narito ang aming kasunduan sa diborsyo. Oy, tamang-tama. Pirmahan mo na ang mga papeles ng diborsyo. Ngayon din. Kuy Haoming, maghintay ka lang. Ano pang hinihintay mo? Pirmahan mo na. Bilisan mo. Kui Haoming. Totoo nga pala, para lang sa pera, iiwan mo ng ganun-ganun lang si Shen Weiwei. Maghintay ka lang, darating din ang karma mo. Sa pagputol mo ng relasyon kay Shen Weiwei ng ganun kabilis, at sa paggawa mo ng malinaw na hangganan, siguradong natouch si Yuning. Kuy Haoming, pagsisisihan mo ito. Okay na to. Ayos, sobrang kontento ako. Nasa katabing hotel ako. Nagpa-reserve na ako ng kwarto para sa inyo. Magpahinga muna kayo. Hindi na natin kailangan ng mga gamit na to. Bibilhan ko kayo ng bago mamaya. Ay, ang galing, ang galing. Salamat, Yuning. Ay, sa sahig ako natutulog. Sumasakit ang likod ko. Haha, Yuning, ikaw pa rin ang pinakamabait sa amin. Aalis na kami kaagad. tara na. Hahaha. Sabi ko na sa'yo noon pa, si Kui Haoming at Kui Xinyue ay ganoon lang talaga silang mga makasarili. Akala mo nanalo ka na? Talunan tayong lahat. Pero may dapat magbayad para dito. Ano ang gusto mong gawin ko? Iniwan ni Kui Haoming ang asawa at anak niya. Desertion yan. Sasamahan kita sa presinto ngayon. Malayo pa yan sa sapat. Gusto kong sirain si Kui Haoming para wala siyang mapuntahan pagkatapos ng bilangguan. Itatakwil ng lahat. Uy, Yuning, anong balita? Kui Haoming, iniisip-isip ko, noong ikinasal tayo, wala tayong masyadong pera, wala pa tayong maayos na kasal. Sa pagkakataong ito, gusto kong magkaroon ng pagpapanibago ng pangako. Pagpapanibago ng pangako? Talagang oo. Ibigay mo lang sa akin ang pera. At pangako ko, magiging napakaganda nito. Magpahinga ka lang. Iwan mo sa akin ang pagpapanibago ng pangako. Kuya, sina Xia Yuning at Shen Weiwei, nakikinig ng mabuti sa'yo. Talagang magaling ka. Ipinapakita lang nito kung gaano ako kaakit-akit. Huwag kang mag-alala, ate. Malapit na, babalik na tayo sa dating nating buhay. Naisip-isip ko na kung anong kasalanan ng pamilya nating Kui. Una, may babaeng hindi makapag-anak ang napangasawa natin. Tapos, napunta tayo sa vampira na iyon. Mukhang ang pamilya nating Kui ay kailangan pa ring umasa sa iyo. Kuya, lagi kang may plano. Ha ha ha. Oo nga pala, ipapaalam ko sa lahat ng kamag-anak at kaibigan natin. Papuntahin natin silang lahat. Imbitahin mo ang lahat ng kaya mo para matatawag mo rin ang lahat ng mga kaibigan mo sa square dancing na pumunta rin. Oo. Sa pagkakataong ito, siguradong marami akong makokolektang pera pampasalubong. Tara na. Hahaha. Kumusta? Gusto kong magpareserba ng engagement party para sa susunod na linggo. Ang mga pangalan ay sina Xia Yuning at Zhou Yuan. Siyempre naman, Mr. Zhou. Aayusin namin ito kaagad. Pasensya na. Kailangan mo pang tulungan akong magpanggap. Sana nga ay totoo. Huwag kang magpakumbaba sa akin. Iniisip-isip ko lang na hindi pa sapat ang parusang natanggap ni Kui Haoming. Ngayon, ang kapalit sa kanila ay dumating na. Kumusta? Saang bulwagan kayo pupunta? Lily Hall, Kui Haoming, at ang muling pag-aasawa ng salo-salo ni na Xia Yuning. Naku, nagbibiro ka siguro. Bago lang ako sa salo-salo para sa kasal at kasunduan. Hindi pa ako nakarinig ng salo-salo para sa muling pag-aasawa. Sino ang nagbibiro? Napagkasunduan namin ito ni Xia Yuning. Paumanhin, pero wala talaga. Ano ba ang nangyayari dito? Hindi mapigilan ni Kui Haoming ang kanyang asawa. Oo, naglakbay pa kami rito. Ngayon, hindi pa kami makapasok. Ano ba yan? Ginoo, Mali siguro ang pagkakaintindi mo. Ginoo, wala talaga. Pasinin mo ako. Hindi ka pwedeng pumasok. Umalis ka sa daan.
Huwag mong harangan ang daan namin ng marumi mong kamay. Xia Yuning, lumabas ka! Ginoo, wag po kayong sumigaw. Ang Lily Hall ay para talaga kay Miss Xia at kasunduan ni Mr. Joe. Kalokohan yan! Si Xia Yuning ay bahagi ng aming pamilyang Kui. Paano siya makikipagkasundo sa iba? Nagsimula na ang okasyon, espesipiko nilang sinabi na walang ibang papayagang pumasok. Ginoo, ano ang ginagawa mo? Alam mo ba kung sino ako? Ako ang asawa ni Xia Yuning. Sa pagharang mo sa akin ng ganito, ikaw ay tumutulong at nagpapahintulot. Ang lakas ng loob mong pigilan kami? Magrereklamo kami sa'yo. Palampasin mo ako, Hindi ka pwedeng pumasok. Umalis ka sa daan. Hindi ka pwedeng pumasok. nanay. Renwe, Hindi ka pwedeng pumasok diyan. Umalis ka sa harap ko. Hindi ka pwedeng pumasok. Xia Yuning. Ay, sino ba naman tong dumating? Ex-husband ba yan ni Yuning? Trader yan kay Yuning. Anong mukha pa ang daladala niya para pumunta rito? Xia Yuning, ano bang ibig sabihin nito? Hindi ba't pumayag ka na magbalikan tayo? Anong pinagsasabi mo? Kailan ko ba yan sinabi? May ebidensya ka ba? Ang kapal ng mukha mong magsinungaling sa amin. Gusto mo akong pahiyain? Yan ba? Sige, tingnan natin ngayon kung sino ang mapapahiya. Magandang araw sa inyong lahat. Ako ang ex-husband ni Xia Yuning. Mahal na mahal ko ang babaeng ito, pero ang babaeng ito ay nangangabit sa likod ko. Nagresulta yon sa pagkalaglag ng bata. At ngayon, gusto niyang baligtarin ang sitwasyon. Gusto niyang angkinin ang bahay ko. Ang lalaking ito, si Joe Yuan, ang kanyang kabit. Siya ang dahilan kung bakit nawalan ako ng trabaho. Silang dalawa ay magkasintahan. Nagtutulungan sila. Eksakto! Sila ang sinadyang umapi sa aming magkapatid. Kami ngayon ay wala nang matitirhan. Kui Haoming. Ang kasinungalingan, babalik at babalik yan sa'yo. Pangangabit at pagpapabaya habang kasal. At saka, kanina lang, publiko mong sinira ang reputasyon ni Ginoong Zhou Yuan at sa akin. Kui Haoming, maghintay ka lang sa pagkain sa kulungan. Pangangalunya at pagpapabaya. At saka, ngayon lang, pampublikong paninirang puri laban sa akin at kay Ginoong Zhou Yuan. Kui Haoming, maaasahan mong makakain ka na ng pagkain sa bilangguan. Hindi. Peke lahat iyan. Gawa lang ng AI. Bibintangan mo kami? Papatayin kita? Lalo pang lumala dahil sa pananakit. Ikaw, babaeng ito. Sinadya mong itrato kami. Kuya, masyadong mapanira ang babaeng ito. Umalis muna tayo dito. Pag-uusapan natin siya mamaya. Wala sa inyo ang makakaalis ngayon. Weiwei, anong ginagawa mo dito? Ate, magkakapamilya tayo. Sinira mo ang buhay ko, at ngayon ay iiwan mo ang anak ko. Paano kita iiwan? Katarantaduhan. Tagapamahala ako sa Shengyuan grupo. Kung hindi mo ako nilinlang para magloko, pangkalahatang tagapamahala na sana ako ngayon. Masayang namumuhay kasama si Yuning. Huwag kang magpanggap na tapat ngayon. Ikaw ang nanira kay Xia Yuning sa pagtataksil sa iyo, at ang humikayat sa akin para dito. Sabi mo kung magkakaanak tayo. Bibigyan mo ako ng magandang buhay. Akala ko ang galing-galing mo. Ang totoo pala, isang oportunista kang naghahanap ng pera. Hindi. Hindi totoo yan. Ikaw, kayong lahat ay naninira sa akin. Itabi mo ang mga salitang iyan. Para sa investigador. Sino ang tumawag ng pulis kanina? Investigador. Sino sa inyo ang tumawag ng pulis? Pulis, ako po ang tumawag. Ang aking dating asawa, si Kui Haoming, ay iniwan ang kanyang asawa pagkapanganak pa lang nito, pati ang kanilang anak. At ngayon lang, publiko niyang sinira ang aking reputasyon at kay Ginoong Zhou Yuan, mayroon kaming parehong saksi at ebidensya. Ay. Weiwei, hindi mo ba nakikita? Ikaw pala ay nilinlang ni Xia Yuning. Sa hinaharap, kapag ikaw ay nakatatak bilang isang tao na sumira ng pamilya at may anak kang kasama, paano ka mabubuhay? Bitawan mo ako. Ako ang nilinlang mo.
may pagkakataon pa akong magsimula ulit. Sasama ka sa amin. Pulis! Silang dalawa ito. Sinasadya nilang ipinaparatang sa amin. Huwag kayong malinlang niya. Pangangalo niya, pag-abandona, paninirang puri. Dagdag pa ang pambubugbog. Napakagrabe ng mga pangyayari. Sa pagsasama-sama ng maraming kaso, iyan ay hindi bababa sa 5 o 6 na taon. Ay, ano? Ay. Vey, Yuning! Alam ko na talaga na ako ay nagkamali. Pakiusap. Patawarin ninyo ako. Kung kayo ay maaaring magpatawad sa akin, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng meron ako. Ayokong makulong. Ha? Ano? Aray. Vey, Yuning. Alam kong nagkamali ako. Patawarin ninyo ako. Kung mapapatawad ninyo ako, ibibigay ko ang lahat ng meron ako. Ayokong makulong. Itabi mo ang mga salitang iyan para sa investigador. Hayaan ng batas ang magpasya sa lahat. Ginoo, sasama ka sa amin. Huwag ninyong hawakan ng kapatid ko. Siya lang ang aking sandalan. Siya, Yuning! Ikaw ang nagtrapo sa akin. Sinira ang pamilya ko. Babalikan kita kahit sa libingan. Hinampas mo ako? Simulat sa pool, ikaw lang ang nagtrapo sa pamilya Kui. Kayong dalawa ang tunay na salarin. Kayong dalawa ang sumira sa yaman ng aming pamilya. Sumpain kayong mamatay ng napakasakit. Ikaw ang nagsabi kay Kui Haoming na magtaksil sa kanyang pag-aasawa at nabuntis ako. Ikaw ang nagpanggap na ipinaghiwalay si Xia Yuning para mairehistro ang bata. Ang kapalaran ng kapatid mo ngayon ay dahil sa iyo. Kasalanan mo ang lahat. Ikaw ang nag-udyo kay Kui Haoming na magtaksil sa kanyang pagsasama at nagbuntis sa akin. Ikaw ang, para mairehistro ang bata, nagpakuha ng peking diborsyo kay Xia Yuning. Ang mga kahihinatnan na hinaharap ngayon ng Lahat kapatid ay mo. dahil Sa'yo. Kasalanan mo lahat ito. Hindi pwede. Kapatid ko siya. Paano ko siya mapipinsala? Kui Xinyue, dapat harapin ng lahat ang bunga ng kanilang mga desisyon. Lahat ng ito ay gawa mo at wala kang ibang masisisi. Ako ang kapatid niya. Paano ko siya mapipinsala? Umalis na tayo. Ang gusto ko lang naman ay ang pinakamabuti para sa kanya. Sabihin mo anak, hindi ba tama? Ang gusto ko lang naman ay ang pinakamabuti para sa kanya. Paano ko siya mapipinsala? Hahaha, anak, sabihin mo, tama ba ako? Huwag na kayong maghatid. Yuning, Mr. Joe, salamat sa pagpapatawad sa akin. Hindi lang kayo tumulong sa akin at sa bata. Naghanap pa kayo ng trabaho para sa akin. Tumayo ka. Shen Weiwei, hindi kita pinatawad. Mula ngayon, mag-focus ka na lang sa pag-aalaga ng mabuti sa anak mo. Iyon na lang ang pagbabayad mo. Ang anak ni Shen Weiwei ay tinanggap sa isang programa para sa mga batang may kapansanan mula pagsilang at matagumpay na naoperahan.